bread, kanin, patatas. Kung na-diagnose ka na may diabetes or prediabetes, malamang may nagsabi na sayo na iwasan ang mga pagkaing ito. At sa unang tingin, mukhang makatwiran ang payong iyon. Mga carbohydrate ito. Nagtataas ng asukal sa dugo ang carbohydrates, kaya iwasan ang carbohydrates. Pero, ito ang problema sa payong iyon. Ang tinapay, kanin, at patatas ay hindi kakaibang pagkain na bihira lang kainin ng iilang tao. Sila ang pangunahing pagkain sa halos lahat ng lutuing sa mundo. Sila ang pinagbasehan ng pang-araw-araw na pagkain ng bilyon-bilyong tao sa loob ng maraming henerasyon. Ang sabihin sa taong may diabetes na tanggalin lang ang mga ito ay hindi lang mahirap sundin. At ang payo na hindi matagalang masusunod ay walang tulong kahit kanino. Narito ang gusto kong sabihin sa iyo sa halip. Hindi mo kailangang isuko ang mga pagkaing ito. Ang kailangan mong intindihin ay kung paano ihanda, pagsamahin, iayos ang pagkakasunod, at itiyempo ang mga ito upang lubusang baguhin kung paano pinoproseso ng katawan mo ang mga ito. Ang parehong pagkain, kapag ginawa ng iba, ay nagdudulot ng ganap na ibang reaksyon sa asukal sa dugo. At kapag naintindihan mo ang mga mekanismo sa likod nito, mayroon kang totoong kasangkapan na magagamit araw-araw nang hindi baliktad ang buong buhay mo. Ako si Dr. Jose Cruz. Ako ay isang doktor ng preventive medicine at mananaliksik sa longevity na may mga dekada ng klinikal na pagsasanay. Nakatrabaho ko na ang libu-libong pasyente na nagpapanatili ng type 2 diabetes at prediabetes. At ang paulit-ulit kong nakikita ay ang mga pasyenteng pinakamahusay sa mahabang panahon ay hindi yung sumusunod sa pinakamahigpit na protokol. Sila yung naiintindihan ng mabuti ang pinagbabatayan na biology upang makagawa ng matalinong at matagalang pagpili sa normal na buhay. Iyon ang tungkol sa ngayon. Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin ang isang mahalagang bagay. Ang lahat ng ibinabahagi ko ngayon ay batay sa peer-reviewed na pananaliksik at kumakatawan sa pangkalahatang impormasyong pang-edukasyon. Hindi ako ang iyong doktor. Mangyaring talakayin ang anumang pagbabago sa iyong dieta o medikal na regimen sa sarili mong doktor bago ipatupad, lalo na kung ikaw ay nasa insulin o gamot na nagpapababa ng asukal sa dugo, dahil ang mga stratehiyang ilalahad ko ay maaaring makapagpababa ng malaki ng post-meal glucose at maaaring kailanganin ayusin ang dosis ng gamot mo. Ngayon, pasukin natin ang agham. At simulan natin sa isa sa pinakamakapangyarihan at pinaka-hindi ginagamit na kasangkapan para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Isang bagay na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga may diabetes, resistant starch. Upang maunawaan ang resistant starch, kailangan mo munang intindihin kung ano ang karaniwang nangyayari kapag kumain ka ng karaniwang starchy na pagkain. Kapag kumain ka ng puting tinapay, regular na pasta, o bagong lutong puting kanin, ang almirol sa mga pagkaing iyon ay mabilis na hinahati ng digestive enzymes sa iyong maliit na bituka tungo sa mga individual na glucose molecule. Bumaha ng mabilis ang mga glucose molecule na iyon sa daluyan ng dugo mo, na nagdudulot ng matinding pagtaas ng asukal sa dugo. Tumutugon ang pancreas mo sa pamamagitan ng paglabas ng insulin upang linisin ang glucose. Kung mabagal ang tugon ng insulin mo o lumalaban ang mga selula mo sa senyales ng insulin, nananatiling mataas ng mas matagal kaysa dapat ang glucose spike na iyon, at ang paulit-ulit na siklo ng mataas na post-meal glucose spikes ang tiyak na nagpapabilis ng insulin resistance, nagpapahirap sa pancreatic beta cells na gumagawa ng insulin, at nagpapalala ng paunti-unti ng diabetes sa paglipas ng panahon. Ganap na iba ang kilos ng resistant starch. Tulad ng sabi ng pangalan, lumalaban ito sa digestion. Hindi epektibo itong mahahati ng enzymes sa maliit na bituka mo. Kaya, sa halip na maging glucose at masipsip sa maliit na bituka, halos buo pa ring napupunta ang resistant starch sa malaking bituka mo. Doon, inuuwak ito ng bakterya sa bituka mo, at ang produkto ng fermentation na iyon ay short-chain fatty acids, kabilang ang butyrate. Ginagawa ng butyrate ang ilang bagay na direktang nauugnay sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Direktang pinapahusay nito ang insulin sensitivity sa peripheral tissues, ibig sabihin mas tumutugon ang muscle cells at liver cells mo sa senyales ng insulin para kunin ang glucose. Binabawasan nito ang systemic inflammation, na isa sa pangunahing sanhi ng insulin resistance, at pinapakain nito ang mga selula sa lining ng kolon mo, sinusuportahan ang gut barrier integrity, at binabawasan ang intestinal permeability na nag-aambag sa metabolic dysfunction. Kaya, ang resistant starch ay hindi lang carbohydrate
na mas kaunti ang itinataas sa asukal sa dugo mo. Aktibo itong nagpapahusay sa pinagbabatayan na metabolic problem na nagpapahirap sa pagkontrol ng asukal sa dugo sa una pa lamang. Ngayon, narito kung saan ito nagiging praktikal na kawili-wili. Maaari mong lubos na dagdagan ang resistant starch content ng mga pagkaing kinakain mo na nang hindi binabago kung ano ang kinakain mo. Baguhin mo lang kung paano mo ito inihahanda. Kapag niluto mo ang starchy na pagkain tulad ng kanin, pasta o patatas, at pagkatapos ay pinalamig, bahagi ng almirol ay sumasailalim sa prosesong tinatawag na retrogradation. Ang mga starch molecule, na lumuwag at nag-gelatinize dahil sa init ng pagluluto, ay muling nagkakaisa sa masikip na crystalline structures habang lumalamig. Ang mga crystalline structures na ito ang hindi epektibong mahahati ng digestive enzymes mo. Ang almirol ay pisikal na nabago tungo sa anyong mas katulad ng fiber kaysa sa mabilis na natutunaw na starch. Kinumpirma ito ng maraming pag-aaral. Ang pagpapalamig ng lutong kanin o patatas sa temperatura ng refrigerator, humigit kumulang 4 degrees C, sa loob ng 24 oras ay lubos na nagpapataas ng resistant starch content kumpara sa bagong lutong. At mahalaga kapag pinainit muli ang pinalamig na pagkain, nananatili ang makabuluhang bahagi ng resistant starch na yon. Hindi lubusang nababaligtad ng pagpainit ang retrogradation, kaya makakain ka ng pagkaing halos kapareho ng lasa ng nakasanayan mo, ngunit may ibang metabolic impact. Sinusuportahan ito ng klinikal na ebidensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng pinalamig at muling pinainit na kanin o patatas kumpara sa bagong lutong ay nagdudulot ng mas mababa at masusukat na post-meal blood sugar spikes at mas mababang insulin responses. Ito ang parehong pagkain, parehong dami, inihanda sa isang paraan kumpara sa isa pa. At ang blood sugar curve ay mukhang makabuluhang naiiba. Kung regular kang kumakain ng kanin, magluto ng mas malaking batch, i-refrigerate ito magdamag, at painitin kapag handa ka ng kumain. Kung kumakain ka ng patatas, pareho ang prinsipyo. Kahit tinapay na na-freeze at pagkatapos ay tinosta, ay may mas mataas na resistant starch content kaysa sariwang tinapay. Hindi ito dramatikong pagbabago sa routine mo. Mga maliit na gawi sa paghahanda na may tunay na metabolic consequences. Bukod sa cooking and cooling strategy, may mga pagkain na natural na mayaman sa resistant starch na maaari mong direktang isama sa mga pagkain mo. Ang legumes ang pinakamakonsentradong natural na source. Ang beans, lentils at chickpeas ay naglalaman ng mataas na halaga ng resistant starch kasama ang soluble fiber na higit na nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose. Ang whole oats, lalo na steel-cut oats kaysa instant oats, ay naglalaman din ng makabuluhang resistant starch. Ang bahagyang hindi pa hinog na saging, na mas matigas ang texture kaysa sa lubusang hinog, ay naglalaman ng mas maraming resistant starch kaysa sa lubusang hinog na mga ito. Habang ang proseso ng paghinog ay nagpapalit ng resistant starch tungo sa madaling natutunaw na asukal, ang pangalawang pangunahing stratehiya ay food pairing. At ito ang isa sa pinakamakabuluhang bagay na magagawa mo nang hindi binabago kung ano ang kinakain mo, kundi kung ano ang kasama nito. Ang carbohydrates na kinakain ng mag-isa ay nagdudulot ng pinakamatinding reaksyon sa asukal sa dugo. Kapag kinain mo ang starchy na pagkain kasama protina, taba, fiber o acid, lubusang binabago mo kung gaano kabilis nahahati ang almirol at kung gaano kabilis pumapasok sa daluyan ng dugo ang resultang glucose. Lalong malakas ang ebidensya para sa protein pairing. Isang meta-analysis ng 154 controlled trials ang natuklasan na ang pagdagdag ng protina sa carbohydrate-containing meal ay nagpababa ng glucose area under the curve ng hanggang 50% sa malusog na matatanda. Hindi iyon maliit na epekto. Ang pagbabawas ng blood sugar impact ng isang pagkain sa kalahati sa pamamagitan lang ng pagsama ng protina kasama ang carbohydrate. Bahagi ng mekanismo ay sa pamamagitan ng stimulation ng GLP-1, ang parehong hormone na tinarget ng ilang bagong gamot sa diabetes, na nagpapabagal sa gastric emptying at nagpapakinis sa paghahatid ng glucose sa daluyan ng dugo. Katulad nito, binabawasan ng dietary fats ang post-meal glucose spikes. Pinapabagal ng taba ang rate kung saan umaalis ang pagkain sa tiyan, pinahaba ang oras ng pagsipsip ng glucose at binabawasan ang sharpness ng peak. Ito ang biological na dahilan kung bakit mas superior metabolically ang kanin at beans kaysa kanin lang, bakit mas banayad ang glucose curve ng patatas na may olive oil or butter kaysa plain patatas. Binabago ng taba at protina ang kinetics ng pagsipsip ng glucose sa mga paraang mahalaga klinikal.
Ang pagdagdag ng acidic component sa pagkain ay isa pang praktikal na kasangkapan na may solidong ebidensya. Ang suka, lemon juice o lime juice na ininom kasama o bago ang starchy meal ay nagpapabagal sa rate kung saan hinahati ng digestive enzymes ang almirol. Ang acetic acid sa suka ay nagpapahusay din ng insulin sensitivity sa muscle tissue at direktang maaaring pabawasan ang produksyon ng glucose ng atay sa pamamagitan ng epekto nito sa hepatic gluconeogenesis. Kahit fermented foods tulad ng kimchi, sauerkraut o miso na naglalaman ng organic acids mula sa fermentation, ay nagbibigay ng katulad na epekto at karagdagang sinusuportahan ang gut microbiome na may papel sa matagalang metabolic health. Ang pangatlong stratehiya ay food sequencing, at ito ang isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa pagkontrol ng post-meal blood sugar. Ngunit hindi ito nangangailangan ng pagbabago sa kung ano ang kinakain mo, kundi sa pagkakasunod kung paano mo ito kinakain. Kapag sinimulan mo ang pagkain sa tinapay, kanin, o anumang mabilis na natutunaw na carbohydrate, agad na tinatamaan ng almirol ang digestive system mo nang walang pumipigil. Nagsisimula ang glucose spike sa loob ng minuto at tumataas ng matindi, ngunit kapag kinain mo muna ang protina at gulay at iniwan ang starchy carbohydrate sa dulo ng pagkain, pinapabagal ng protina at fiber na nakonsumo mo na ang rate kung saan inilalabas ng tiyan ang laman nito sa maliit na bituka. Ang glucose mula sa almirol ay inilalabas sa isang digestive environment kung saan mabagal na ang gastric emptying. Pumapasok ito sa daluyan ng dugo ng paunti-unti sa halip na bigla. Ipinakita ng isang randomized controlled crossover trial ang epektong ito na may tiyak na bilang. Ang mga may type 2 diabetes na kumain muna ng protina at gulay bago ang carbohydrates ay may 40% na mas mababang glucose area under the curve kumpara ng kabaligtaran ang pagkakasunod. 40% at 31% na mas mababa ang insulin response nila. Ito ang parehong pagkain, magkatulad na dami na kinain sa ibang pagkakasunod, at lubusang naiiba ang metabolic outcome. Research pag-aral sa Japan gamit ang continuous glucose monitor sa malusog na matatanda ay nagkumpirma ng parehong pattern. Ang pagkain ng kanin sa dulo ng pagkain sa halip na sa simula ay lubos na nagpababa ng post-meal blood sugar excursions. Ang praktikal na aplikasyon ay diretso. Kapag umupo ka para kumain, simulan sa salad, gulay, o protina mo. Kainin muna ang mga iyon, pagkatapos ay lumipat sa starchy component. Kung nasa restaurant ka na nagdadala ng tinapay bago dumating ang pagkain, hayaang nakaupo ang tinapay at simulan sa tubig, salad, o anumang gulay habang hinihintay ang main course. Ang isang behavioral change na ito, na hindi nangangailangan ng pagbabago sa ini-order o dami mong kinakain, ay maaaring makapagpatag ng makabuluhan ng post-meal glucose curve sa bawat pagkain. Ang pang-apat na stratehiya ay post-meal movement. At ang pananaliksik dito ay patuloy na kahanga-hanga sa kung gaano kalaki ang epekto ng isang maliit na behavioral change. Ipinakita ng isang randomized controlled trial na ang 10 minutong lakad lang pagkatapos ng pagkain ay nagdudulot ng makabuluhang pagbaba sa post-meal blood glucose kumpara sa pag-upo. 10 minuto, hindi pag-ehersisyo sa gym, hindi structured workout. 10 minutong lakad sa paligid o kahit sa loob ng bahay. Tiyak at lubusang nauunawaan ang mekanismo. Kapag lumakad ka, ina-activate mo ang soleus muscle. Ang soleus ay ang mas malalim sa dalawang kalamnan sa guya mula sa ibaba ng tuhod hanggang sakong, at ang soleus ay may metabolic profile na kakaiba sa iba pang skeletal muscles. Ito ay binubuo pangunahin ng slow-twitch muscle fibers na lubhang epektibo sa matagal na low-intensity contraction. Ibig sabihin, maaaring manatiling aktibo ang soleus sa mahabang panahon ng hindi napapagod. At dahil ang skeletal muscle contraction habang gumagalaw ay kumukuha ng glucose mula sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng insulin-independent pathway, ang soleus ay gumagana bilang glucose sponge na gumagana anuman ang antas ng insulin resistance mo. Mahalaga ang timing. Mas maaga mong lakarin pagkatapos kumain, mas epektibo mong nahahadlangan ang pagtaas ng glucose bago ito tumaas. Ang ideal na window ay sa loob ng 15 hanggang 30 minuto pagkatapos kumain. Kung hindi praktikal ang paglalakad, anumang light movement ay nakakatulong. Pagkatayo at paglilinis ng kusina, pag-akyat ng hagdan, light household activity. Ang paglalakad ang pinaka-pinag-aralan at mukhang pinaka-epektibo, ngunit ang pangunahing prinsipyo ay anumang muscular activity sa post-meal window ay nag-a-engage sa insulin-independent glucose clearance mechanism na ito. Ang panglimang stratehiya ay tungkol sa kalidad ng carbohydrate. At gusto kong linawin ito dahil may malaking pagkakaiba sa pagrekomenda
ng low-carbohydrate diet at pagrekomenda ng mas matalinong pagpili ng carbohydrate. Ang problema ay hindi ang carbohydrates bilang kategorya. Ang problema ay kung paano binago ng modernong pagpoproseso ng pagkain ang pisikal na istruktura ng carbohydrates upang masipsip ng mas mabilis kaysa sa whole food carbohydrate sources. Isipin kung ano ang nangyayari sa trigo kapag giniling tungo sa pinong puting harina. Ang butil ay giniling sa napakaliit na particle na halos lahat ng surface area ay maa-access ng sabay ng digestive enzymes mo. Halos agad na nahahati ang almirol. Ang puting tinapay, puting pasta, crackers, pastries, breakfast cereals, at instant oatmeal ay lahat ay may katangiang ito. Gawa sila sa finely processed starches na nagdidigest at sumisipsip sa rate na labis sa kakayahan ng katawan mo sa glucose management kung ang kapasidad na iyon ay may problema na. Ngayon ihambing iyon sa steel-cut oats, buong butil tulad ng barley o farro, o legumes. Hindi na bago ng milling ang pisikal na istruktura ng mga pagkaing ito. Kailangang magtrabaho ang digestive enzymes sa buong cell walls at fibrous matrices upang ma-access ang almirol sa loob. Mabagal ang proseso. Pumapasok ng paunti-unti ang glucose sa daluyan ng dugo. Mas patag ang blood sugar curve, mas maliit ang insulin response, at mas malaki ang sustained satiety. Ito ang kindling versus logs analogy na nagpapaliwanag sa maraming nagdudulot ng blood sugar problems sa modernong dieta. Ang pinong harina ay sawdust na itinapon sa apoy. Agad at matindi itong nasusunog. Ang buong butil at legumes ay troso. Dahan-dahan at matatag nilang inilalabas ang enerhiya. Napakalaki ng metabolic consequence ng pagkakaibang iyon. Pagkain pagkatapos ng pagkain, araw pagkatapos ng araw. Kapag pumipili ka ng carbohydrate sources, hanapin ang pagkain kung saan makikita mo ang buong istruktura ng butil. Steel-cut o rolled oats sa halip na instant. Brown rice o pinalamig na puting kanin sa halip na bagong lutong puting kanin. Whole grain bread na siksik at chewy, na may nakikitang butil sa halip na malambot at fluffy na commercial na tinapay na talagang pinong harina na may kulay. Legumes sa bawat pagkakataon. Hindi nangangailangan ng pag-aalis ng carbohydrates ang mga pagpipiliang ito. Kailangan lang ilipat tungo sa carbohydrates na ang pisikal na istruktura ay gumagana kasama ang metabolic system mo sa halip na labis-labis ito. At ang fiber ay karapat-dapat ng espesyal na diin dito dahil ito ang bahagi ng carbohydrate-containing foods na pinakamaraming ginagawa sa metabolismo. Ang soluble fiber na matatagpuan sa oats, legumes at maraming gulay ay bumubuo ng gel-like matrix sa bituka na pisikal na nagpapabagal sa diffusion ng glucose patungo sa intestinal wall. Nagdadagdag ng bulk ang insoluble fiber at sinusuportahan ng gut motility. Parehong anyo ay sinusuportahan ang gut microbiome na gumagawa ng short-chain fatty acids na nagpapahusay ng insulin sensitivity. Kung binabawasan mo ang carbohydrate intake para sa blood sugar management, ang fiber ang huling bagay na dapat mong bawasan. Ito ang pinakamahalagang metabolic component ng carbohydrate-containing foods mo at ang kawalan nito ang pinakanakakasira sa matagalang metabolic health mo. Ang pang-anim na stratehiya ay meal timing at tiyak ang timing ng huling pagkain mo kaugnay sa pagtulog. Pare-pareho at mahusay na naitatag ang mekanismo sa pananaliksik dito. Sinusundan ng kakayahan ng katawan mo na iproseso ang glucose ang malinaw na circadian rhythm. Pinakamataas ang insulin sensitivity sa umaga at unti-unting bumababa sa buong araw. Sa gabi, mas mababa ang tugon ng pancreatic beta cells mo, mas mababa ang insulin sensitivity ng tissues mo, at ang parehong pagkain na magbibigay ng katamtamang glucose response sa tanghali ay nagbibigay ng mas malaking response sa 9 na bawaminar ng gabi. May tiyak na hormonal mechanism na nagpapalala nito. Sa mga oras bago matulog, gumagawa ang katawan mo ng mataas na antas ng melatonin, ang hormone na naghahatid ng simula ng sleep phase. May melatonin receptors sa pancreatic beta cells at direktang pinipigilan ng melatonin ang insulin secretion sa pamamagitan ng mga receptor na iyon. Kaya, sa late evening window, kung saan pinakamababa na ang insulin sensitivity sa circadian cycle, ang tumataas na melatonin ay sabay na nagpapababa sa kakayahan ng pancreas mo na gumawa ng insulin. Ang resulta ay ang pagkain ng carbohydrate-containing meal malapit sa oras ng tulog ay metabolically ang pinakamasamang timing. Mas kaunting insulin na available. Mas mababa ang tugon ng tissues sa insulin na nalilikha. Walang maayos na mapupuntahan ang glucose at nananatiling mataas ng mas matagal kaysa sa parehong pagkain na kinain ng mas maaga sa araw. Ang pagkain ng huling pagkain ng araw nang hindi bababa sa 3 oras bago ang karaniwan mong oras ng tulog ay lubos na nagpapababa ng epektong ito. Mas maaga ang hapunan mo,
mas mabuti ang overnight glucose profile mo, at mas mababa ang fasting blood sugar mo kinabukasan. Kung kasalukuyan kang kumakain ng hapunan ng late dahil sa trabaho or schedule ng pamilya, ito ang isa sa pinakamalaking impact na pagbabago sa timing na magagawa mo para sa blood sugar management mo. Ipunin ko na ang lahat para sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang isuko ang tinapay, kanin o patatas. Ang kailangan mong gawin ay ilapat ang mga tiyak na evidence-based strategies na nagbabago kung paano pinoproseso ng katawan mo ang mga pagkaing iyon. Lutuin ang starchy foods mo, palamigin magdamag sa refrigerator, at painitin bago kainin upang dagdagan ang resistant starch content at pababain ang glycemic response. Pagsamahin ang carbohydrates mo sa protina, malusog na taba, at fiber sa bawat pagkain sa halip na kainin ang starch ng mag-isa. Magdagdag ng acidic component tulad ng suka, lemon, o calamansi sa mga pagkain mo upang pabagalin ang digestion ng almirol at pahusayin ang insulin sensitivity. Kainin muna ang protina at gulay at iwan ang starchy component sa dulo ng pagkain upang pababain ang post-meal glucose curve mo ng hanggang 40%. Maglakad ng 10 minuto sa loob ng 30 minuto pagkatapos kumain upang i-activate ang insulin-independent glucose clearance sa pamamagitan ng soleus muscle mo. Pumili ng carbohydrates mula sa buo at minimally processed grains, at legumes sa halip na fine flour products na agad na natutunaw. At kainin ang huling pagkain ng araw ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog upang i-align ang pagkain mo sa circadian insulin sensitivity rhythm ng katawan mo. Wala sa mga stratehiyang ito ang nangangailangan na isuko mo ang mga pagkaing sentro ng pang-araw-araw na pagkain mo. Kailangan mong intindihin ng mabuti ang biology upang makipagtulungan sa katawan mo sa halip na labanan ito. May kakayahan ang katawan mo para sa mas mahusay na blood sugar control kaysa sa maaaring ipahiwatig ng kasalukuyan mong mga numero. Hindi ito nabigo. Nagtatrabaho ito ng may hindi kumpletong impormasyon at hindi optimal na inputs. Bigyan ito ng tamang inputs na pare-pareho at tama, at madalas na mas mabilis magsimula ang tugon kaysa inaasahan ng karamihan. Ako si Dr. Jose Cruz. Kung nagbigay ito sa iyo ng praktikal na kasangkapan na walang oras ipaliwanag sa iyong clinical appointments, mag-subscribe at ibahagi ito sa isang may diabetes na sinabihan lang kung ano ang hindi nila dapat kainin nang walang sabi kung paano kainin ng mas matalino ang gusto nila. Kita tayo sa susunod.